Konnichiwa! Welcome to another episode of Hashtag Where's Verna Goes to Tokyo, Japan! In this video, I'll walk you through everything you need to know from arriving at the airport to exploring iconic spots like Shibuya Crossing and meeting Hachiko. So let's get started! We're going to Tokyo, Japan via AirAsia. 3 hours before flight at 5:30 AM, andito na tayo sa airport. While waiting for our boarding time, let's access Pag's Premium Lounge through our Union Bank credit card para makakain, makapag-charge, makanap, at pwede rin ditong mag-shower before our flight for free. Upon landing at Narita Airport, follow the signs to immigration and baggage claim. If you're not fluent in Japanese, don't worry, English signage is everywhere. My flight took 4 to 5 hours from Manila to Narita Airport. Around lunchtime na ako nakarating dito sa Japan. So I decided to have my lunch. Our first order of business, ano pa nga ba? E di kumain ng ramen. Finally arrived here at the Narita Airport. So ayan, this Where's Verna na vlog is tayo ay pupunta naman ng Tokyo. Ayan, kakatapos ko lang kumain. Actually, hindi ko pa kasi nakatapos. Meron pa siyang tira. So kumain muna ako para meron tayong energy for today and for the whole trip natin. First order of business, ano pa nga ba nandito tayo sa Japan, is kumain ng ramen. Kanina, ang flight natin was from Manila. Umalis tayo ng Manila ng almost magpa 5 AM na via AirAsia. So, dumating tayo dito ng 10 AM, So, nagtagal siya ng 4 hours. Technically, 4 hours lang talaga siya. Pero pag kinoto, parang 5 hours. Kasi, yung Japan is, yung Philippines rather, is behind siya ng 1 hour dito sa Japan. So, advance tayo ng 1 hour dito pag nandito tayo sa Japan. So, this trip, Tokyo tayo. Last time, pumunta tayo ng Osaka, diba? That was last June 2023. And this 2024, December, magto-Tokyo naman tayo. So, guys, ayun, DIY tayo last time kung ma-remember mo. Kung na-remember nyo doon sa mga naka-watch before ng vlog ko, nag-Osaka tayo, purely DIY tayo. And this time, mag-join tayo ng tour, hinintay lang natin na mag-1. So, it's 12 pa lang here. 1 kasi pipick up tayo nung ating shuttle, going to our hotel. So, this trip is, I booked it from the Cyberlink. Ilalagay ko sa description box yung details, lahat ng expenses na included dun sa package nila. From the pick up dito sa airport, sa hotel, and tours, na may kasamang Mount Fuji na siya. So, hindi kasama yung Disneyland and Disney Sea. So, sa akin na yun. Sa free day, may free day naman kami tinatawag. Yung airfare, hindi pala siya kasama. Kasi, nagawa ko na separate na video para doon. Kasi nag-earn ako ng miles kaka-travel natin. So, yun yung ginamit natin, pambili ng ticket. So, marami tayong natipid sa trip na to. Dahil hindi tayo masyadong nag-splurge doon sa ticket natin. So, ayun guys, ano ba yung mga tinanong kanina sa immigration? Actually, wala na, Noong last vlog natin sa Korea, ganun din Very smooth lang. Tinanong lang ako hanggang kailan ako sa Japan, then kung sino yung kasama ko. Tapos, go na. Pag kumpleto ka talaga na sa mga travel mo, documents mo and all, tapos frequent traveler ka, feeling ko hindi naman masyado sila talaga mahigpit sa immigration, And also, dapat, complete na yung inyong pre-boarding documents like yung e-travel, Ito siya, guys. So, mas maganda naka-download na kayo nito, yung e-travel. Sa online yan, pwede mo na yan ma-access. And also, nakapag-check-in na rin ako ng maaga para hindi ako masyadong pumila. Kasi mahaba din yung pila kahit madaling araw yung... Nandun na ako ng 2 AM sa airport. So, madami ng tao. Pero dahil maaga din ako nakapag-check-in sa AirAsia na app, di na ako masyadong pumila dun sa check-in. Pinakita ko na lang yung parang digital na
boarding pass ko. Tapos diretso na ako sa immigration. And after immigration, kumain naman tayo, no? Kasi pumunta tayo ng lounge, maaga pa. And after no, natulog lang tayo doon sa buong flight natin. And ito na, dito na tayo, lunch na technically. So, kailangan natin kumain. So, after mo pala, no, sa immigration, pagdating mo na dito sa Japan, meron kang i-fill up na sa customs nila na ilalagay ko na lang dito sa description box yung link nun. Pwede mo kasi siyang i-pre-sign. Ako, hindi kasi ako nakapag-check sa website nila. Hindi ko siya na-fill up. So, kanina ko lang siya ginawa. Meron naman, available naman yun dito. Pwede mo siyang i-fill up habang nakapila ka. Kasi, para hindi ka na, double-double yung pilas. Para hindi sayang yung oras. So, ano ba yung mga useful na kailangan natin matutunan pag nagta-travel tayo? So, ito yung mga ituturo ko sa inyong hacks na ginagawa ko as a frequent traveler. So, meron akong mga credit cards. Mga credit cards? Paano bang yaman ako guys? Ang pagkakaroon ng credit card, hindi siya parang masama. No? Kasi marami rin siyang perks. Like, yan, makakapag-travel tayo for free katulad ng ginawa ko kasi I earn miles through frequent travel na program ng mga credit cards. So, dun ko siya na-earn. And also, ito yung ginamit ko kanina nung nagpunta ko ng lounge. So, ayan, papakita natin yan sa video dito. Ito siya. Yun yung bank gold ko. Ito yung ginagamit ko pag nasa Philippines ako, kapag gusto ko mag-access ng mga lounges para makapagpahinga, makapag-charge, makakain ng free. So, magkano rin yun, no? Magkano rin kaya yung mga pagkain sa airport. So, kapag meron kang access sa lounge, libre ka makakakain. So, ito yung ginagamit ko lang. Yun yung bank gold visa. Then, ito mamaya, after, mag-withdraw tayo using our GCash Visa card. So, guys, wag na pala kayo magpa-change ng currency. Dito na kayo mag-withdraw. Kasi mura naman yung conversion. So, pag ko-convert mo siya sa Forex, mas maganda na from credit card na dito, diretso na siya. Choose nyo lang yung foreign currency kung saang bansa kayo pupunta. So, ito, purchase kayo nito sa GCash, 250 pesos lang po. Dapat Visa, guys, ha? Also, ano pa ba yung ginamit ko dito? Ito naman yung ginagamit ko. Yun yung bank pa din. Uy, grabe naman si Union Bank. Baka naman yun yung bank. Ito naman, si Union Bank Miles Plus. At yung ginagamit ko naman, pag nasa international naman ako na flights, no, kapag balik na ako ng Manila, kasi nakakapag-free din ako na lounge, no, nakakalibreng kain, ganyan, before my flight. So, ito yung ginagamit ko kasi meron siyang Dragon Pass and Priority Pass. And kapag magsha-shopping naman kayo, pwede kayong gamit ng mga low forex na credit cards like BPI, any cards ng BPI, basta BPI credit card. So, akin is Platinum Rewards kasi siya yung pinakamababa so far na points conversion or forex conversion. Nasa 1.8 lang siya. So, kaya guys, pag mag-use kayo ng credit card, make sure alam nyo yung mga pros and cons ng mga credit cards na gagamitin nyo para ma-maximize nyo sila. And also, salid na lang kayo sa group ng Kaskasan Buddies para mas marami kayong matutunan. And lastly, ano pa ba yung ginagamit ko? Ayun lang. So, BPI na credit card for shopping galore. Kung mag-shopping tayo. Tapos, yun yung Bank Miles Plus kapag gagamit tayo ng lounges, international. Tapos, yun yung Bank Gold Visa kapag gagamit naman tayo ng lounge sa Philippines. Then, pagka mag-withdraw tayo ng money, use GCash Visa. And ayan, ito pala, yung gagamitin natin for this trip. Ito, yung Icoca, na-purchase ko na to sa last trip natin sa Osaka. Iloloadan na lang natin siya. So, ito yung gagamitin natin sa mga trains kapag after, baka gusto pa natin maggala after ng trip natin. Kasi yung tour natin is hanggang 5 to 6 p.m. lang. Baka after night, pwede tayo maggala. Gagamit tayo ng train. So, ito yung gagamitin natin, either Suica or Icoca. So, pwede natin siyang gamitin. Iloloadan lang natin siya. So, para siyang beep card dito. So, ito palang Icoca, saka Suica. Kahit ano dito, pwede mo siyang gamitin. So, hindi lang siya sa train station kasi pwede mo siyang gamitin pamili ng food sa mga 7-Eleven, mga kombini. Ayun. So, maximize nyo siya. Pwede mo siyang gamitin pang tap
para makakain. And even sa mga restaurants, pwede siya. May mga ibang restaurants dito sa Japan na nag-accept nito as mode of payment nila sa mga pagkain na ipapurchase mo. Hi guys! Ayan na! Punta na tayo sa ating shuttle papunta sa hotel. We're staying at Appa Hotel Ginza, which included on our tour packages. The room is air-conditioned and heated, and it's equipped with advanced Japanese toilet with bathtub, and the toiletries is refillable every day. It has a one double-size cozy bed, a television, a strong internet connection, mirror, and side table. Hi guys! So after natin ma-pick up from the airport, diretso na agad na tour. Grabe guys, ang dilim na. Alam niyo bang 4 PM pa lang. Our tour starts at Sensoji Temple located in Asakusa. It's Tokyo's oldest temple. The temple is open from 6 AM to 5 PM and the grounds are open 24 hours a day and the admission is free. You can try different activities around here like renting a kimono and striking a pose like a traditional Japanese, or try omikuji, say a wish, and pick up your fortune. Quick facts, this temple built almost 20 times and the red lantern weighs 700 kilograms. So that's Sensoji Temple sa ating likod. Malamig na guys, it's 8 degrees na. So di natin alam no kung mamaya 5 PM pa lang guys, 5:30 PM. Pero ganito nakadilim at kalamig. Next stop, Tokyo Tower that opened on December 23, 1958 for radio communication and observation. It was the tallest tower in Japan until the construction of Tokyo Skytree in 2012. No trip to Tokyo is complete without visiting the Shibuya Scramble Crossing. It's one of the busiest pedestrian crossing in the world. And don't miss taking a photo with Hachiko's statue nearby ha, the most loyal dog. And that's wrap up my traveler's guide to Tokyo, Japan. If you found this video helpful, don't forget to like, comment, and subscribe for more travel guides. Arigato gozaimasu!